anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius sa buong week na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ng sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, dalawa yung tao natin. Dahil dalawa, energy na lang sila lahat. Okay? Dahil masyadong komplikado, kung iisa-isain ko kaya. So, dahil energy sila lahat, wala tayong description kung sino ang tatamaan nito, kung sino yung bida, anong masasabi natin para makilala nyo, wala. Literal na general reading to. Mamaya baka may lumabas pa kasi maglalagay naman ako ng clarifier cards. So meron tayong Queen of Pentacles, tapos Five of Swords, ano ba to? Ace of Cups at King of Swords. So, ano tong Queen of Pentacles natin? Four of Swords na to, five. Ano to? Puro swords, oh. Hindi ko tuloy maintindihan ko anong subject natin. Kung love ba to? Love reading ba to? O career? So, ang dating natotopic o natatapik ang sense of responsibility, dependability. Doon sa Queen of Pentacles. Kasi ano yung energy pawala-wala o unpredictable. On and off or come and go. Kasi may relationship na tayo dito So, relationship reading to. May Ace of Cups nga pala tayo. So, more like love reading to. Natotopic yung dependability. Kasi may someone na pawala-wala or on and off, come and go, hot and cold, o masyadong unpredictable. Yan dating ito kasi natulog yung energy dito sa sa Four of Swords. Ito naman communication. Pag pinagsama mo, ganun nga. Minsan communicative, minsan hindi. Minsan gising, minsan tulog. Ito, feeling trapped. Sabihin natin
Disappointed. Ay, ano pala to? Eight of Swords. Kala ko Eight of Cups. Disappointed nga ba? Eight of Cups yung disappointment. Eight of Swords pala to. Ano? Feeling trapped sa sitwasyon. Confused. Masyadong challenging yung connection na to. Kasi nga, may someone dito na hindi na niya alam kung anong gagawin niya dun sa partner niya. Hindi niya alam kung anong intensyon, motibo, o kung maasahan pa ba, o faithful pa ba yun. Kasi, diyan napapasok yung ano eh, Five of Swords. Ito. Tanggalin ko na nga ito. Nagabay. So, yung Five of Swords natin, yan yung sneakiness. Deception. Interruption. Intimidation. Lack of communication. Lack of commitment. O discord. Tingnan natin, ano tong Five of Swords? So, dalawa tao natin, energy pa rin tong mga to. Dalawa eh. Ito, Seven of Pentacles. King of Pentacles, Queen of Swords. King of Pentacles. Ang dating kasi dun sa Five of Swords natin, unreliable yung partner. Unreliable na code pa siya. Tuloy yung isang dismayado o may mild dissatisfaction. Ganun ang dating dito. Parang ang dating naghihinala na yung isa. Kasi hindi ko nga masabi kung anong gender dito at wala tayong ano. Look, may lumalabas na mga gender tulad nito. Kaya lang, dalawa naman. Dito, Knight naman to. Pero hindi ko siya ginawang gender. Ginawa kong energy. Ang dating sa akin, kino-question nung isa, kasi mag-lovers sila, di ba? Kino-question nung isa dyan sa mag-lovers na yan. Yung dependability, reliability, security, faithfulness nung isa. Kasi nga, napansin niya na pawala-wala na siya, laging busy or walang time sa connection nila. Wala na masyadong attention. Naging cold ba? Naging cold sa kanya yung partner niya. So ngayon, dahil naging cold, napapaisip-isip na tuloy siya. Bakit ganon? Baka may iba na. Kaya yan. Diyan papasok yung mild dissatisfaction na sinasabi ko dito. Ngayon, maganda to. Kaya lang King of Swords yung dulo. Teka. Maganda na dito yung ano, Ace of Cups. Pero mas maganda kung nasa dulo siya. Kasi ang dulo natin, King of Swords. Pero, sabay, marami namang meaning yan.
bukod sa coldness, pwede pa rin naman siya maging somewhat communicator. Sige, ganito na lang. Ay, clarify natin to, di ba? Bago akong magkwento dito, ito muna. Para tayo magkalituan na, di ba? So, ang dating sa akin, yung king natin, may ma-realize siya. Ang ma-realize niya ay para sa ikabubuti ng relasyon. Kasi nandito rin naman tong Ace of Cups, so ang dating sa akin, ano siya parang lumalandi sa iba yung isa sa kanila Kaya pawala-wala, all of a sudden biglang naging busy, walang time. Yung attention niya mukhang nasa iba. Pero hindi pa naman siya literally 7 of Swords, itong 5 of Swords. So ano pa lang siya, pasimulang cheating or lumalandi pa lang o flirtation, ganyan. Nasa simulang stage pa lang ng panloloko. Pero hindi pa confirmed. So kaya ganun. Wala na yung attention niya dun sa isa. Tuloy yung isa. Napapaisip na kung may iba na ba. Malaki chance, Na-distract nga siya dito, Kaya nga may 2 of Pentacles siya doon, Nagbabalance siya. Binabalance niya yung dalawa. Yung dalawang tao sa buhay niya. Ngayon, dumating yung itong rooster na parang, sabihin natin ito yung buhay niya. Binabalance niya yung pros and cons ng buhay niya. O career life, personal life. Biglang may dumating na distraction. Ito na yung possible third party. So, itong King of Swords natin, matatauhan siya. So, again, tungkol dito sa pag-balance na may kailangan siyang i-prioritize at tanggalin ng hindi naman priority. Ito kasi may nabasa ko, 9 of Cups, na pwede rin siyang meaning card ng return to self. So, ibig sabihin, bumalik sa sarili niya or bumalik sa dating siya. Matatawan siya na bumalik siya sa dating siya. Kasi nga na-distract siya dito. Ma-realize niya na dahil na-distract na siya, ay kailangan niya nang bumalik sa dating siya. At priority yung connection niya, yung original na connection niya, kasi home to so yung unang home naman niya talaga yung original di ba? Saka kung kasal sila, so syempre mas ipa-priority yung kasal, di ba? Saka harmony card din naman to, so ma-realize niya na kailangan niyang umayos kung magpakatino na sa bandang huli. Yan na yung future outcome natin. So, may something na parang magkukos para ma-reawaken yung kanyang feelings dun sa original niya kaya dumating to. Itong Ace of Cups natin na ma-renew yung feelings niya dun sa original. May something na magpaparealize sa kanya sa King of Swords natin. Siguro kakalbaruin siya o ewan ko kung anong may isip niya.
Kaya mabubuhayan siya ulit ng pagmamahal dun sa original niya. So who knows, baka bigyan siya ng ultimatum ng original niya. Kaya ayun, ma-realize niya na piliin na lang niya yung original kaysa dun sa kalandian niya ngayon. So whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero ganun eh. May flirtationship na maaaring mangyayari. Pero syempre, hindi naman lahat ay tatama ng wedding na to. Kung dito tumama sa inyo, di baka dun sa kakilala nyo. Pero, since general wedding na to, maglalagay tayo ng clue. Okay? Para malaman nyo kung tatama ba sa inyo itong wedding natin o hindi. Ito yung partner. Partner ng Sagittarius. Gemini. Aquarius. O Scorpio. Ngayon, kung di tumama sa inyo yung reading, edi baka tumama dun sa kakilala nyo. O idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Sagittarius, Aquarius, o Aries. May isa pa tayong clue dito. Oh. So, yung description natin, o clue, ay pwedeng tumama sa inyo. Sa person nyo, kakilala, o idol. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kaya lang, baliktad pala ito. So, elderly. Pag ganito, mga 60 pataas. Mga senior na to. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. May clue tayo na senior. Ay, baliktad na naman. Teka nga, ano ba to? Ay, nagbalik-baliktaran na pala sila. Mamaya ko na ayusin. So, may someone na blonde ang buhok. So, may someone din na may petas. Ito, square shape ang mukha. Ano, square. Parang anime. So, 17 minutes na pala to. Mag-end na ako dyan. Sa part na yan. Pero, ito yung last day. Okay? Ihabol ko to. Kukuha lang ako ng 3 cards dito. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to for the whole week. So, sabi, threads. Weave the threads of your dreams. Your thoughts shape your reality. Transformation is brewing. Embrace change and harness its magic. At ang huli, guidance. Hindi naman kita. Teka, ayusin dito. Ayan. So, sabi, seek guidance from within. The answers you seek are in the cards. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.